kumbaga, alam niyo po, buti na lang talaga umalis ako sa pagsuporta dito kay Digong. Alam niyo buti na lang talaga umalis ako dito. Kuya Rico Miralpes, ayan shoutout po. Buti na lang talaga hindi na ako sumusuporta kay Digong kasi alam niyo po kung ako nakasuporta pa rin dito kay Digong, napakahirap po. Parang alam niyo yung napakahirap talaga na paano ko ipagtatanggol, etong, tao na ito kung gayong etong, tao po na ito ay, napakasama. Napakasama na po ng tingin ng taong bayan ngayon at, ngayon po ang nangyari ay, pinakilala niya na yung mga kakandidato at magiging kanyang, tagapagtanggol kung sakali na siya po ay, maipakulong na ng ICC. 'Yan ang ginawa niya, eh. 'Yan ngayon ang ginagawa niya, kumbaga kaya niya pinakilala sila Bongo, si Bato de la Rosa at si Philip Salvador para po ipakilala na ito ang kanyang magiging mga tagapagtanggol sa ICC. Ito po yung mga tao na hindi natin dapat iboto, kasi nga po magiging tuta lang ito ni Digong sa Senado. Kasi siyempre mahinang-mahina na sila sa ano, sa pagiging, political, group. Napakahina na. Kuya Pogi, shoutout po, hindi na po sila ano, hindi na po sila malakas katulad noon. Ngayon po napakahina na. The downfall na nga ito, ng mga Duterte at ni Quibulok. Biruin mo na ipakulong na si Quibulok. Nahuli kapatid ni Michael Yang. Si Digong nanganganib na sa ICC. O etong mga si Bongo, si Bato, si Philip Salvador hindi mananalo. Ala na, talagang pabagsak na 'tong mga Duterte na 'to at napakahirap pong magtanggol ng mga kriminal. Kaya buti na lang talaga wala po ako diyaan sa grupo na 'yan kasi po napakahirap pong magtanggol ng kriminal. So ngayon ito po yung, video ni Mabilog, na kung saan ay ine-expose niya po etong si Digong. PRRD even assigned Lieutenant Colonel Espenido to Iloilo and announced with a threat, mabubuhi pa kaya siya? Ibig sabihin in Tagalog, mabubuhay pa kaya siya? Referring to me. Pinalad po ako na meron akong speaking engagement sa isang international conference sa Japan, kaya nakaalis ako ng bansa. Paulit-ulit ang pagbabanta ni Presidente Duterte sa media, harap-harapang sinasabi, papatay daw ako. So when government killed him, we started to dig and we found the bones of the policeman still in the uniform. And so we had to take him out. I said, go and take him out. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast nationwide. I said, you're next. You're next. Sana ang mayor ninyo dito. Sana yung pinalitan mo, mayor. Saan ba si mayor? Nanabi ko sa kanila, balik ka dito. Patayin talaga kita. Julius Ronald Pacificador, Amtek Antique, Jed At alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. On August 28, 2017, I received an unexpected call from former PNP Regional Director Bernardo Diaz. He invited me to meet with PNP Chief Ronald De La Rosa, now Senator, at Camp Crame, Quezon City, at noon the following day. The next morning,
On August 29, I arrived at the Ninoy Aquino International Airport at 10 a.m., ready to proceed. But then the call started. First, they moved the meeting to 3 p.m., and then by 5 p.m., it was delayed again, this time to 6 p.m. At around 5 p.m., a PNP colonel called me and in a voice that sent shivers down my spine, literal po yun, warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house, and if you go to Camp Crame, they will kill you. Eto, dininay to ni Bato eh. Pero alam The niyo po, terror was paralyzing. eto dininay to ni Bato de la Rosa, pero alam niyo po, si Mabilog, hindi po ito magtatago ng 7 taon, hindi ito yung hindi magpapakita sa bansa at kukuha ng political asylum sa Amerika kung hindi po totoo ang mga alegasyon niya sa mga Duterte at dito kay Bato de la Rosa. Shoutout Kuya Pogi, Nay Merlita, Berhel de Dios, Kuya Marvin Berhel de Dios, ayan, Kuya Pogi, Amang Juan, yan. Shoutout po sa inyo, Amang Doming TV. Yan, play pa po natin tong video. Maya ako po basahin mga comments po ninyo. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a Ate Janet Rosario, hello po. thread. The next day, on August 30, I took the first flight out to Japan, not knowing if I would ever return. Upon arrival, I received a message from General Diaz to call a number. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. His words brought a brief moment of hope. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. The weight of the conspiracy against me was unbearable. This general couldn't live with the guilt of seeing me killed, he said, and warned me to destroy my Philippine SIM card and phone immediately, and told me because my phone is going to be wiretapped. My hands trembled as I realized how close death had come. I knew then that I was no longer just a target. I was in a battle for my life. So yan po yung pahayag na ito This ni Mayor Mabilog, Jed Mabilog. 28 Ito si Bato, ano pala talaga to, no? Talagang naging berdugo siya ni Digong. Yung nagtatago siya sa isang parang matarantahin na pagkatao, parang iyakin na senador, pero yun pala, no?
Meron siyang ano, meron siyang mga gustong gawin sa mga kumakalaban kay Digong na itumba kung ano man ang ituro ni Digong na itutumba. Eto si Jed Mabilog, alam niyo po, hindi naman po talaga ito nakasali sa drug list. Inamin niya ng PIDEA. Pero nung naglabas ng drug list si Digong, sarili niyang drug list, ah, kasama na si Jed Mabilog. Kasi nga, etong si Jed Mabilog, pinsan si Drilon. At si Marojas ang nanalo sa Iloilo City. Kaya po tama Kuya Pogi, kung hindi po umalis ng Pilipinas etong si Jed Mabilog, sigurado ko, ah, baka ano niya na ngayon, 7th year death anniversary kung hindi siya umalis. 'Di ba Kuya Edward Lachica? Totoo 'yan. Baka seventh death anniversary na ngayon ni Jed Mabilog, hindi na siya makakapagsalita sa Congress. 'Yan ang ating tinatawag na Tatay Digong. Yung akala natin sine-save tayo mula sa mga durugista, akala natin pinapangalagaan tayo mula sa mga masasamang tao, yun pala, siya pala yung masamang tao. At yung mga mabubuting tao pinapasama niya. Yung mga walang kinalaman sa droga, yan ang kanyang mga idinidiin. Yan ang kanyang mga sinisira. Bakit? Para ang mamutawi at ang, kumbaga, makaalpas, at makapagbenta ng illegal na droga dito sa ating bansa ay ang mga kaalyado niya na drug lords. Mabuti na nga lamang nahuli itong si Tony Yang, yung kapatid ni Michael Yang. Kasi malaki po ang, partisipasyon nitong si Michael Yang, patungkol sa usapin ng droga. Hindi niyo ba napansin dati pinapatay ang inosente, they are not proven guilty, no warrant, Duterte admin wants kill those all. Even the mayor of Mataas na Kahoy in Batangas, still ang suspect ay malaya pa. Pati nga yung sa mga paruhinog, 'di ba? Kuya Edward Lachica, si General Escola nang nagtimbre diyan na umalis na kasi papatayin talaga siya. Naininita Umali, hello po. Yung dati tawag ko pa diyan kay Digong, Tatay Digong. Pero yun pala wala, ano pala talaga 'no, hindi pala karapat-dapat na tawaging Tatay Digong, hindi pala karapat-dapat na tignan bilang, mabuting tao. Buti na lang talaga wala na ako, sa pagsuporta kay Digong. Dati nung ano, after ng, around November 2023, October 2023, hindi ako nagla-live or nagba-vlog ng patungkol sa national. Kasi ang topic ko nun puro mga local issues. Hindi ako nag-ano, nagta-topic ng national. Ngayon, kahit na meron akong, mga nakikita, nababasa, nakikita kong mga vlog, nakikita kong mga balita patungkol kay Digong, parang may nagde-deny sa isip ko, "Hindi, mabait 'yan, Tatay Digong 'yan, eh." Ah, hindi ano 'yan, okey 'yan si Tatay Digong, paninira lang yung, mga lumalabas na 'yan sa kanya. Pero alam niyo po, ang dami, ang dami. Ay naku, parang parang lola ko't nanay ko, si Nanay Ninita Umali nakikinig lang habang nananahi. 'Yan ang ano, 'yan ang, dating tawag ko pa kay Digong, Tatay Digong. Ang dami na sa isip ko, mabuting tao 'yan. Pero yung pala 'no, grabe kriminal pala talaga. Sabi ni Kuya Marvin, ako naniniwala sa sinasabi niyang Mayor Mabilog kasi binantaan na siya na papatayin siya kaya dapat lang na idemanda niya si Digong. "Wag ka ng matakot Mayor, idemanda mo." Tama po. Tito Waldo, kamusta ang maisog nila now? Nganga. Kuya Edward Lachica, dati Lods, makakalaban tayo, DDS kayo noon ni Chris Ulo. Hindi ako Duterte diehard supporter. Kasi kapag sinabing DDS, Duterte diehard supporter, hindi po ako gano'n.
Ako po'y, sumusuporta lang o kumbaga wala akong kibo patungkol kay Digong noon kasi 'di ba ex-president naman na siya. Kumbaga para sa akin, parang ano ba, parang may utang na loob tayo sa kanya 'di ba dahil siya ay, presidente noong panahon ng pandemya. Ang akala ko magaling ang ginawa niyang pamumuno noong panahon ng pandemya, pero hindi pala, eh. Pangit pala ginawa niya noong panahon ng pandemya. Talagang eto pala winalang hiya ang Pilipinas, ginawang negosyo ang pandemya. Sa halip na makapagtipid tayo sa mga gamot, sa mga PPE, sa mga bakuna, sa mga face mask, aba, eh lalo pang napamahal dahil si Digong ang presidente. At diyan po malaki ang kinita nila Michael Yang. Bakit? Eh sila ang namumuno noon eh. Hindi po ako DDS, hindi po ako naging diehard kay Digong. Tinitignan ko lang siya as dating presidente, ama ni Sara, ganun lang. Pero yung sasabing kulang na lang makipagpatayan para kay Digong, hindi ko po yan ginawa. Dati Lods, makakalaban tayo. DDS kayo noon ni Chris Ulo. Salamat na liwanagan ka, pati si Bantag pinagtanggol nyo. Sabi, anong utak mayroon kaya mga ito? Nung time kasi na yon yung kay Bantag, naniniwala ako, hindi po yan noon na si Bantag ang nagpapatay kay Percy Lapid. Kasi meron akong ibang naiisip na mga tao na posibleng nagpapatay kay Percy Lapid. Kaya lang habang tumatagal walang ibang may ebidensya, eh. Kung hindi si Bantag lang ang merong ebidensya at merong tao na nagtuturo na si Bantag ang nagpapatay kay Bantag. Si Bantag ang nagpapatay kay Percy Lapid pala, sorry, si Bantag ang nagpapatay daw kay Percy Lapid. Walang ibang lumutang, eh. Pogi, Mayor Halili ng Batangas, binaril during flag ceremony. Pinatay ang gunman at large pa rin. Paano na ang mga pinatay sa buong Pilipinas wala pa ring hustisya? Iisang pattern, iisang misyon at iisa ang nagutos. Taga Davao City daw po. Yan, Kid Panda, makmak, di ba sa Mindanao ka na nakatira, taga dyan na pangasawa mo? Noon yun, nung nandun kami sa Mindanao. Nakakuha po kami bahay dito sa Cavite. Mas maganda na dito sa Cavite. Maria Loyola Sunga, sa testimony ni Mayor Mabilog, ramdam ng taong bayan ang sinseridad niya. Panagutin si Digong at Bato. Tama po. Danish Blue MM, tingin ko ginurgur na rin. Karen K. Kelly, hindi kami maniniwala na si Bantag ang gumawa. Maari pa polgay siya. Kung polgay lang siya, ba tayo niya sumuko? Flight is a sign of guilt. Ba't si Kibulok ayaw sumuko? Dahil guilty. Si Tebes, ba't ayaw sumuko? Dahil guilty. Si Alice Gu, bakit tumakas? Nagtago. Dahil guilty. So ano si Bantag? Hindi guilty? Lahat ng nagtatago, guilty yan. Kita nyo kita nyo si Laila de Lima. Hindi nagtago. Hinarap ang kaso. Hindi guilty. Pinawalang sala ng korte. Bakit? Siniraan lang siya ni Digong. Bantag, Tebes, Kibulok, Alice Gu, lahat yan tumakas, nagtago. Tapos sasabihin nyo, polgay si Bantag. Kung polgay lang ako, hindi ako magtatago. General ka, Bantag, di ba? Tapos takot ka sa batas? Di ba? Sus Mariosep. Huwag tayong maglokohan dito. Wag nyo kaming gaguhin. Wag nyo kaming lokohin dito. Hindi lahat ng nagtago ay guilty, Kuya Max. Si Mabilog, hindi rin guilty, di ba? Biruin mo ba naman, ikaw ba naman papapatay sa krame? Hindi ka ba matatakot? Bahay mo napapalibutan ng 20 polis para itumba ka, hindi ka ba matatakot? Sa'yo gawin yun, Karen K. Hindi ka ba matatakot? Baka ngayon, 7th year death anniversary na ni Mabilog.
baka pinapatay na rin ni Digong si Bantag kaya hindi na makita. Ewan natin. Pero ako, naniniwala ako si Bantag, si Tebes, si Kibulok, si Alice Gulat, yan guilty. Nagsisisi nga ako, pinagtanggol ko noon si Bantag eh. Nung malaman-laman ko, nagbabayad pala ng mga vlogger to para lamang pumunta sa kanya sa Baguio. Paano ko nalaman? O kay Kuya yung taga Palawan, yung namatay. Yung namatay na na radio announcer sa Palawan. Nung nalaman ko 'yun, na pumunta siya doon, binigyan siya ng 20,000. Sabi sa akin ni Kuya, sayang Mac, di ka sumama sa sa Baguio. 20K sana sa iyo doon. Biro mo kada vlogger 20K. Kawawa naman si Mayor Mabilog, napaiyak ako nang napanood ko yung speech niya. Garal-galang boses no. Kuya Edward Lachica, ako Mabilog, takbo na ako. Isa lang buhay, mabuti nakatakbong Mabilog. Tama. Iisa ang pattern, sinisiraan patungkol sa droga, kalaban sa politika ni Digong para mapabagsak. Yes, Kid Panda. Kaya, alam niyo po, yung mga guilty po na yan, takot yan na sila po ay mapagbayad sa kanilang mga kasalanan. Dito kay Mabilog, napatunayan natin lahat ng binintangan ni Digong na nasa drug list, lahat yan walang kinalaman sa droga. Bakit? Meron bang na-convict? Wala. May naipakulong? Wala. Naipapatay? Meron. Pero etong si Jed Mabilog at si Laila De Lima, kita ninyo. Si Laila De Lima, di ba? Hindi siya tumakbo. Hindi siya umalis kasi hindi siya guilty. Si Mabilog, papatayin eh. Si Laila De Lima, hindi pwedeng hindi pwedeng ipagorgor ni Digong yan, si Laila De Lima. Magkakanda leche-leche siya. Baka ma-people power siya kapag pinatumba niya si Laila De Lima. Tito Waldo, si Roque pa, tama. LB Cas, yung mayor sa amin, pinatay mga armed forces. Ang pumatay nalaman dahil napatay din ang ilan sa pumatay. Alam na kung sino ang may gawa. Iisa pattern. Diba? Laging ganon. Kasama sa drug list, kailangan pumunta ng Malacanang o pumunta ng Krame para magpaliwanag. Tapos, magugulat na lang tayo na itumba na. Nawala na. Ganyan po. Ganyan po ang style nung panahon ni Digong. 'Di ba kaya wag na tayong maging ipokrito dito. Alam natin 'yan. Kahit hindi na dumaan sa korte, kahit hindi na tayo mag-imbestiga, maliwanag pa sa sikat ng araw. Alam na natin kung sino talaga ang demonyo dito sa lupa. Okay, sabi ni Kuya Pogi, gagamitan mo lang ko ng logic, Ate Bantag, he is a suspect but until he is not proven guilty. May background niya na gumugurgur ng preso na hinagisan niya ng granada, mga 2 o 3 ang napatay. Hindi, alam ko nasa 10 yung patay dun. Kuya Pogi. Kuya Ate Jean, ganyan kasama si Dotae noon. Pag di ka alyado, ilagay kanya sa narcolis. Hayop na yan. Tama po. Karen K. Kelly, Mabilog suffered too much. Buti na lang, nakakuha ng asylum to sa Amerika. Ito, nabigyan ng asylum kasi talagang ito, ginigipit. Talagang ito, winalang hiya talaga ni Digong. Naniniwala ako, makmak si Bato, maraming nalalaman yan kay Digong. Hindi lang makaporma, tuta kasi ni Duterte at malaki utang na loob. Kaya hindi yan kikibo, hindi yan magsasalita. Hindi po yan na kahit anuman lang na paglaban kay Digong. Kaya wag nyo ngang iboto. Kasi kapag siya, hindi na siya senador, makakaligtas na siya sa kasalanan sa langit.